Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman po si Miss Jihaini Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At para sa ating unang balita, nagtitipon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal at opisyal at mga law enforcement agency sa isinagawang Maguindanao del Sur Leaders Conference upang pagtibayin ang koordinasyon at pagtutulungan para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang mga hakbang sa seguridad at maayos na koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang isang mapayapa, ligtas at maayos na pagdaraos ng halalan sa rehiyon. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayo. Si Police Brigadier General Christopher M. Abesia, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, sa isinagawang Maguindanao del Sur Leaders Conference, Provincial Peace and Order Council Cluster Meeting sa Camp Siongco, Awang Dato Udinsensuat, Maguindanao del Norte. Kasama rin sa pagpupulong ang mga opisyal mula sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, 6th Infantry Division, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang kinatawan ng security sector upang talakayin ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Tinalakay din ang mga hakbang upang mapahusay ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal sa pagtugon sa mga isyu sa seguridad at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran. Binigyan din ng kalagahan ng matibay na interagency coordination habang naghahanda ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang parliamentary elections upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at ligtas na halalan. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagpapalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Dayo. Naitala ng Police Regional Office 3 ang pagbaba ng insidente ng mga krimen sa Central Luzon sa ilalim ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Kasunod ng pinaigting na police visibility, mas mabilis na pagtugon sa mga insidente at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at lokal na ordinansa. Ibabalita yan ni Patrolman Edwin Baris. Ang bilang ng 8 pangunahing krimen sa Central Luzon sa loob ng 103 araw
ng pagpapatupad ng Safer Cities and Communities Initiative ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon sa Police Regional Office 3, mula 939 na kaso noong December 24, 2025 hanggang April 5, 2026, bumaba ito sa 894 na kaso mula April 6 hanggang July 17, 2026 o nabawasan ng 45 na bilang ng mga kaso. Kasabay nito, pinaigting din ng Pro-3 at mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Umabot sa 712,437 ang nahuling lumabag sa mga lokal na batas. Sa bilang na ito, 168,657 ang pinagmulta habang 543,780 ang pinagsabihan at pinalaya. Umabot naman sa 71.95 million pesos ang nakolektang multa. Ayon kay Pro-3 Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, malaking bahagi ng pagbaba ng krimen ang pagtutulungan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad. Nakatulong din ang mas madalas na pagpapatrolya at presensya ng mga pulis, gayon din ang maigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Inaresto ng mga otoridad ang isang barangay kagawad sa isinagawang search warrant operation sa Iligan City, Isabela, kung saan nakumpiska ang ilang mga baril at iba't ibang uri ng mga bala na umano'y illegal na pagmamayari ng suspect. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Lenny Lorenzo. Estado ng isang barangay kagawad matapos ipatupad ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ang isang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa City of Ilagan, Isabela. Kinilala ang naaresto na si alias Rene, 56 na taong gulang, barangay kagawad at residente ng Barangay Cabecera 17 to 21, City of Ilagan. Sa operasyon na pinangunahan ng CIDG Isabela PFU sa pakikipagtulungan ng Ilagan Component City Police Station, RIU-2 PIT Isabela East at RMU-2, nakumpiska ang isang caliber .357 revolver, isang caliber .45 pistol, isang magazine, 33 bala ng iba't ibang kalibre at isang fired cartridge cage ng caliber .357. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa CIDG Isabela PFU para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, patuloy ang mahigpit na kampanya laban sa iligal na pagmamay-ari ng mga baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa lalawigan ng Isabela. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Arestado ang isang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad kaugnay ng panloloob sa isang tindahan sa Masbate City. Ibabalita yan ni Police Corporal Danet Alba. Mabilis na aresto ng mga tauhan ng Masbate City Police Station ang isang suspect sa insidente ng pagnanakaw matapos ang sinagawang hot pursuit operation sa Masbate City. Sa isinagawang inventaryo, natuklasang nawawala ang isang cellphone, cash organizer na may lamang pera, mga kaha ng sigarilyo, CCTV cameras, mga bote ng alak at iba pang salapi na may kabuoang halagang 28,700 pesos. Napag-alaman din sa investigasyon na sa pilitang binuksan ng suspect ang sliding plywood door ng tindahan gamit ang bakal bago tinangay ang mga ninakaw na gamit sakay ng isang tricycle. Matapos magtungo ang biktima sa Masbate City Police Station upang magsampa ng reklamo, ipinakita sa kanya ang Station Rogues Gallery kung saan positibo niyang nakilala ang suspect. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga operatiba ng Masbate City Police Station na nauwi sa pagkakaaresto ng suspect. Samantala, muling pinaalalahanan ng Masbate Police Provincial Office ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya
ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa komunidad. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Alba. Nakibahagi ang Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group sa isinagawang Makati Job Fair, kung saan isinagawa rin ang Information Education Campaign upang maipabatid sa mga kalahok ang mga mahalagang impormasyon at programa ng ating kapulisan. Yan ang babalita ni Patrolwoman Geraldine Loterte. Bahagi ng patuloy na kampanya sa pagbibigay ng kaalaman at pagpapalawak ng kamalayan ng publiko at upang mas mapataas ang antas ng kabuhayan ng komunidad, nagsagawa ang Police Community Affairs and Development Group ng Information, Education and Communication Campaign at Dialogo sa 1,600 job seekers at 25 employers mula sa mga government agencies at private institutions sa isinagawang job fair na inorganisa ng Makati City Public Employment Service Office nitong Miyerkules, Hulyo 15, taong kasalukuyan. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, sa ilalim ng superbisyon ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICAG, katuwang ang PNP Recruitment and Selection Service at Makati City Police Station. Layunin ng programa na maipabatid sa mga job seekers, partikular na sa mga fresh college graduates, ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kaligtasan, seguridad at iba pang usaping may kaugnayan sa kapakanan ng komunidad, gayon din ang mga requirements, qualifications at recruitment process sa mga interesadong mga aplikante. Bukod dito, nagsagawa ng mascot engagement at namahagi ng information, education and communication materials na tumatalakay sa iba't ibang paksa, kabilang ang mga public advisory, kampanya kontra illegal na droga, anti-terrorism, anti-vowsy, anti-illegal gambling, Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, cybersecurity at online safety, police service balita, PNP Museum at Sumbong Nyo Aksyon Agad stickers. Maraming salamat sa lungsod ng Makati sa pag-imbita ninyo sa UMAC ITES, sa suporta ninyong ibinibigay. At dahil dito, marami pong matutulungan na mga lumahok sa programa ninyong napakaganda ng mga MIP, Culminating Activity. So, sa paraang ito, maraming mga kabataan ang maraming matutulungan at magiging may magandang buhay dahil sa mga technical na skills na pinoprovide ng University of Makati at ITES sa tulong ng lungsod ng Makati. Ayon sa CAD, ang ganitong mga programa ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng pambansang kapulisan na palakasin ang kamalayan ng publiko at mas mapataas ang atas ng kabuhayan ng mga mamamayan at hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Makati Coliseum, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldine Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loterte. Nagkaisa ang Philippine National Police at Rotary Club of Manila sa paghahatid ng tulong at suporta sa mga evacuees sa Kamalig, Albay, na naapektuhan ng mga nagdaang insidente na nagdulot ng paglikas ng mga residente. Ibabalita yan ni Police Corporal Doxy Casasos. Ang Philippine National Police at ang Rotary Club of Manila sa pagsasagawa ng isang humanitarian mission upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng patuloy na banta ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Formal na inilunsad ng Rotary Club of Manila ang proyekto noong Hulyo 19 taong kasalukuyan sa Kamalig Baptist Evangelical Church sa Barangay Bungabong, Kamalig, Albay. Sa nasabing aktibidad,
nabigyan ng mga pangunahing pangangailangan ang 76 na pamilyang lumikas mula sa Barangay Tirangay na binubuo ng kabuuang 249 na individual. Nagbigay naman ng seguridad at suporta ang mga tauhan ng Kamalig Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company at Albay Police Provincial Office upang matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang pagsasagawa ng programa. Ipinamalas ng humanitarian mission ang matibay na pagtutulungan ng Rotary Club of Manila at ng Philippine National Police sa paghahatid ng napapanahon at makataong serbisyo sa mga mamamayang nangangailangan. Patunay ito ng kanilang iisang layunin na mapangalagaan ang kapakanan ng mga evacuees at mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan ng komunidad sa gitna ng banta ng pagputok ng Bulkang Mayon. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Corporal Casasos. At para sa ating huling balita, arestado ng mga otoridad ang isang wanted person na naharap sa kasong attempted murder matapos isagawa ang operasyon sa Nueva Vizcaya. Isinagawa ang manhunt operation batay sa inilabas na warrant of arrest laban sa suspect na matagumpay na naaresto ng mga operatiba. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person. Matagumpay na naaresto ang isang individual na nahaharap sa kasong attempted murder sa isinagawang intelligence-driven operation noong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Barangay Salvacion, Bayambong, Nueva Vizcaya. Pinangunahan ng Nueva Vizcaya Police Highway Patrol Team bilang lead unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Julius U. Comaling sa ilalim ng superbisyon ni Police Captain Roy L. Bonus, katuwang ang Bayambong Municipal Station ang naturang operasyon. Naaresto ang akusadong si alias Domeng, 45 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Salvacion, Bayambong, Nueva Vizcaya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Ginalyn Rubio, presiding judge ng RTC Branch 28, Bayambong, Nueva Vizcaya para sa kasong attempted murder. May itinakdang piyansang nagkakahalaga ng 120,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang naunawaan at isinagawa ang operasyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Patuloy ang Nueva Vizcaya Police Highway Patrol Team sa pagsasagawa ng mga intelligence-driven operations at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng kapulisan upang matiyak ang mabilis na pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais po naming batiin ng maligayang kaarawan ang isa sa ating mga kasamahan dito sa PICA-G. Walang iba kundi si Police Major Evangeline Nemeniano. Naway, patuloy po kayong pagpalain ng mabuting kalusugan, kasiyahan at tagumpay sa inyong buhay at sa serbisyo. Muli, maligayang kaarawan po, Ma'am Gemini. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network.
Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman po si Ms. Jihani Jara Hernandez, former Miss International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.